Ayusin mo naman ang trabaho mo. Huwag mo namang sayangin na may mabait tayong amo. Alam mo, hindi lahat ng tao swerte katulad natin na nakapasok ng ganitong trabaho. Inaayos ko naman, Nay. Ikaw lang talaga ang hindi maka-appreciate ng ginagawa ko. Hindi yan maayos. Kung yan ang maayos para sa paningin mo, paano lang ang hindi talaga maayos? Baka yun pang may pinakamalalang kadugyutan? O ano anak? Itong mga paalala ko sa'yo. Makakatulong to sa pag-unlad mo. Bata ka pa. Huwag mong sanayin na kung ano lang tong ginagawa mo, ganun na lang talaga. Oo, sa ngayon maayos lang pero sinasabi ko sa'yo, darating ang araw na pagsisisihan mo kung bakit ganito ang ginawa mo noon. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Kung ano man ang desisyon mo ngayon, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, napakalaking epekto niyan sa hinaharap mo. Kaya piliin mong maisaayos ang ngayon para maging maayos din ang hinaharap mo. Walang magandang naidudulot ang pagiging dugyot. Ito ang mga istorya ni Lola Telang. Mahirap talagang ipagkatiwala ang anak sa ibang tao dahil kahit binabayaran mo pa ito sa kanilang serbisyo, may iba na hindi kayang maging tapat at malinis. Katulad na lamang ni Dang, isang klase ng yaya na walang respeto sa kalinisan at sanay sa kadugyutan. Dahil sa ganitong ugali, may parusa siyang matatamo na tiyak na pagsisisihan niya. Magagawa pa kaya niyang magbago o sadyang bibit-bitin na lamang niya panghabang buhay ang kaparusahan sa pagiging dugyot? Yung anak ko lang po, ma'am. Marunong po mag-alaga ng bata yon. Siya yung madalas na pinag-iiwanan ng mga pamangkin niya. Bunso ko po. Naghahanap na rin po kasi siya ng trabaho para hindi na ibang tao ang kunin niyo. Kapag yung anak ko po ako na rin po ang titingin sa mga gawa niya. Sige Ate Virgie, papuntahin mo na lang siya rito bukas. Sigurado ka dyan na kaya ng anak mo ang ganito. Alam mo naman tong si Baby Aljon, ang gaslaw nito. Opo ma'am, mas malala pa nga po dyan ang mga pamangkin niya. Sanay po yun sa mga bata. Minsan nga nagreklamo na sa akin na hanapan ko na lang siya ng mapapasukan kesa naman daw po na libre lang siya nag-aalaga sa mga pamangkin niya. Basta ate pinagkakatiwalaan kita dito. Alam mo naman na malaki ang tiwala ko sa'yo dahil 5 taong ka nang namamasukan sa amin. Sana maayos din tong anak mo. Opo ma'am, pangako po maayos ito. Pumayag si Abby na anak ng kasambahay niya ang kunin. Nakita na niya noon si Dang pero hindi niya nakausap tungkol sa pag-aalaga sa bata. Dahil noon, wala pa naman sa isip ni Abby na kumuha ng yaya para sa kanyang anak. Kailangan na lang niya ngayon dahil magtatrabaho na rin siya. May trabaho naman ang asawa niya at nasa ibang bansa ito pero hindi sapat para sa kanila. Lalo pat sumusustento rin ang asawa niya sa mga magulang nito. Gusto niyang makatulong sa pinansyal kaya naisipan niyang magtrabaho. 2 taon naman na ang anak niya. Kaya naisip niya na pwede na itong ipaalaga. Malaki rin ang sahod niya sa bagong trabaho. Ayaw pa nga ng asawa niya na magtrabaho siya, pero sa mabilis na pagtaas ng bilihin, hindi sapat sa isang pamilya na isa lang ang nagtatrabaho, lalo na't naubos ang ipon nila nung nanganak siya. Ayaw niyang iasa ang pera sa asawa dahil may plano rin silang pag-iipon para sa kinabukasan ng kanilang anak. Dumating na ang araw na nag-aalaga na si Dang ng bata. Noong una, maayos naman siya. Hanggang sa nakampante na ang kanyang amo, doon na lumabas ang tunay niyang ugali. Isang araw, tulog si Dang nang umiyak ang bata. Ano ba yan? Iyak naman dyan ang iyak? Ano bang problema mo ha? Inaantok pa ako. Tatahimik ka ba yan o lalagyan ko ng tape yung bibig mo? Hindi tumigil sa pag-iyak ang bata. Hindi ito mapakali at panay ang sabi na Makati. Pero hindi siya pinapansin ni Dang. Kinakalabit din siya ng bata at tinuturo ang diaper na suot niya at binabanggit ang salitang baho. Mamaya na yan. Inaantok na ako Tae ka naman kasi ng tae dyan Mamaya ka na magpalit.
Hindi pa naman matagal yan. Bumalik sa pagtulog si Dang hanggang sa ginising na lang siya ng ina. Nak, ano ba naman yan? Bakit hindi mo inaasikaso tong alaga mo? Tignan mo nga, nanlamutak na ng taer dito sa higaan. Ay, ang sabi ko naman sa'yo na kapag ganito, asikasuhin mo na agad, hindi ba? Natuturuan naman na ito magbanyo eh. Ako na maglilinis dito sa kwarto. Paliguan mo na to. Nakakainis naman eh. Ano ba? Ganda na ng panaginip ko eh. Hayaan mo na yan. Punasan mo na lang yan. Hindi pwedeng punasan lang yan. Tingnan mo nga ang dugyot pati mukha oh. Saka hindi naman oras ng pahinga mo. Tanghali na. Tapos na akong maglinis tapos ikaw nakahilata ka pa rin. Hayaan mo na yan. Pupunasan ko naman yan mamaya. Ano ba naman to? Ay, iniipis na tong pagkainan ni Aljun. Hindi mo man lang ba to tinakpan? Itapon mo na to. Baka magkasakit pa ang bata. Okay lang yan. Pagpagan mo na lang yan kung pwede naman yan kainin pa eh. Tsaka maliliit na ipis lang naman yan. Tinakpan ko naman yan kaso pinasok pa rin ang ipis eh. Okay pa yan. Hindi naman yan nakamamatay. Anong hindi? Marumi na yan dahil ginapangan na ng ipis. Hindi pwedeng pagpagan lang yan lalo na't bata ang kakain. Kapag nagkasakit to, tayo pang malalagot. Baka pati ako ay mawalan pa ng trabaho. Ay, bumangon ka na dyan. Asikasuhin mo tong alaga mo. Ang ganda-ganda ng pakilala ko sa'yo sa amo ko eh. Tapos ganito ka lang? Kumilos ka nga dyan. Huwag mong dalhin dito ang pagiging dugyot mo sa bahay ha. Kahit na tinatamad si Dang, tumayo siya para asikasuhin ang bata. Pero hindi niya ito pinaliguan. Pinunasan niya lang ito para maalis ang mga dumikit na dumi sa katawan. Maging ang puwit ng bata ay hindi niya nilinis. Pinunasan niya lang din ito. Kaya nakakaramdam ng lagkit sa katawan ang bata. Hanggang sa umuwi si Abby ng kinagabihan nun. Ma'am, sandali po. Ipapainit ko lang po yung ulam nyo. Hindi na. Kumain naman ako sa office kanina. Si Aljon, tulog na ba? Opo, katutulog lang po ma'am. Pwede palipat sa kwarto ko kamo? Miss ko na ang baby ko. Sobrang busy naman kasi sa trabaho eh. Ay opo ma'am, sandali lang po. Sasabihan ko lang po si Dang. Hindi pa natutulog si Dang nung mga oras na yon dahil panay siya nood sa kanyang cellphone. Nang pumasok si Virgie sa kwarto, nakita niyang kung ano ang suot ni Aljon kaninang umaga, yun pa rin ang suot ng bata. Nangingitim na nga ang damit na yon. Bakas din ang dumi sa mukha ng bata, marumi rin at maitim ang talampakan. Nang amuyin ni Virgie, hindi mawari ang amoy. Ayan, panay ka TikTok. Hindi mo inaasikaso tong alaga mo. Ang baho, ang asim-asim, ang dumi pa. Ang sabi pa naman ni ma'am, dalhin sa kwarto niya si Aljon. Tapos ano, yan ang ipakikita mo? Ang dugyot? Di punasan ko na lang. Ang dami niyang wipes dyan oh. Hindi naman to problema, Nay. Masyado ka naman dyan nai-stress. Pulbuhan na pabanguhan lang yan, okay na yan. Ayusin mo naman ang trabaho mo, nak. Akong kinakabahan kapag pinagalitan tayo. Kalma lang kasi kayo, Nay. Wala yan. Minadali ni Dang ang pagpupuna sa bata. Matapos nun ay nilagyan niya ng pulbo at kaunting pabango ito. Pinalitan niya ng bagong damit at saka niya dinala sa kwarto ng amo. Ma'am, pasensya na po na tagalan. Nilagyan ko pa po ulit ng pulbo sa likod si Aljon eh. Ang pawisin niya po kasi. Oo, pawisin nga. Parang papa niya lang. Kaya nga sabi ko na dapat laging antabayanan dahil baka mangamoy maasim. Dapat 2 beses pinaliliguan. Kumusta naman ba? Okay naman po, ma'am. 2 beses ko po siyang pinaliliguan. Tapos minsan naman po pinupunasan ko. Ang likod po kasi kung saan-saan sumusuot. Halos 4 na beses po ata kami kung magpapalit ng damit. Sige, buti naman. Sige po, ma'am. Punta na po muna ako sa kusina. Ayusin ko lang po yung i-sterilize kong gamit ni Aljon. Nagpapakita ng kasipagan at kalinisan si Dang sa kanyang amo. Dahil abala sa trabaho si Abby, hindi na niya masyadong pansin ang nangyayari sa bahay. Nandoon din naman si Virgie na maaasahan niya. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Aljon. Isinugod ito sa ospital. Nang umuwi sila,
Doon lang tiningnan ni Abby ang mga gamit ng anak niya, pero habang wala sila, nilinis na yon ni Virgie bilang pagtatakip din sa kadugyutan ng kanyang anak. Bakit ganun? Ang sabi dahil sa karumihan kaya nagkasakit si Aljon. Maayos naman dito. Malinis naman. Baka po kasi ma'am kapag nasa labas si Aljon. Hindi hindi ko naman siya hinahayaang magdumi sa labas. Saka sabi ni ma'am, pwede naman daw makihalubilo sa iba. Bantay sarado nga ako sa kanya Nagsisend pa nga ako ng video kay ma'am kapag nasa labas kami. Kita naman doon na wala namang nangyayaring kakaiba. Baka naman mali lang ang doktor. Ganon yan sila minsan Nagbibigay na lang ng kung ano-anong haka-haka. Hindi naman marumi dito dahil mayat maya nga ako naglilinis sa mga gamit ni Aljon. Hindi pa kasi dumarating yung order kong CCTV May nire-recommend kasi sa akin ng kaibigan ko. Para kahit nasa work ako, mamomonitor ko si baby. Bakit mag-CCTV pa kayo, ma'am? Dagdag lang po yan sa gastos nyo. Di ba nga po ang sabi ninyo nag-iipon kayo? Okay lang yun, nasabi ko naman na sa asawa ko Para mamonitor din namin si Aljon. Para naman pong wala kayong tiwala sa amin. Meron naman, baka lang may hindi ako nakikita. Baka kapag tulog kayo o siya lang mag-isa sa kwarto. Sige na, magpapahinga na muna ako. Ngumiti lang si Dang, pero sa loob niya ay naiinis na siya sa ugali ng amo. Habang nasa kusina silang mag-ina, napag-usapan nila ang plano ni Abby. Ay salamat naman magkakaroon na ng CCTV sa kwarto ng alaga mo. O ayun, para makita ni mamang ginagawa mo. Malamang yan kapag may CCTV na, matututo ka na rin mag-ayos ng trabaho, hindi ba? Hindi yung puro kakadugyutan. Kaya nagkasakit yun si Aljon. Pinakain mo ba naman sa kanya yung merienda na ang tagal ng nakatiwangwang tapos nilangaw na? Kapag ako nahuli ni Mama Abby, matatanggal ako. Tapos, pwede ka rin matanggal kasi nga nanay kita. Kaya dapat ngayon pa lang, para hindi matuloy yung CCTV. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Kaya pinagsisisihan ko talaga na ikaw ang nirekomenda ko sa kanya. Kung ibang tao na lang sana, baka hindi ganito. Alam ko kasi masipag ka mag-alaga ng mga pamangkin mo. Nag-aalaga nga ako, pero hindi naman ganyang kaarte, Nay. Yung kapag pinawisan, palit agad ng damit. Tapos kapag narumihan, maligo agad. Naka-aircon na nga sila, di ba? Dapat hindi na sobrahan ng kalinisin ng bata. Kaya yun nagkakasakit dahil sa sobrang linis. Basta ayusin mo na lang ang trabaho mo. Hindi pwedeng mawalan tayo ng trabaho, tandaan mo ha. May sakit ang tatay mo. Kung hindi magtutuloy-tuloy ang gamutan niya, baka mamatay yon. Tsaka nag-iipon ka rin ng pera pang abroad mo. Ayusin mo rito. Dahil baka kapag ganyan ka sa ibang bansa, malaman ko na lang, isinilid ka na sa freezer. OA naman nun, Nay. Wala yan. Huwag tayong kabahan sa CCTV na yan. Baka hindi na rin yan ituloy Tsaka hindi naman buong bahay, di ba? Sa kwarto lang naman daw. Lumipas ang ilan pang mga araw, natuloy ang pagpapalagay ng CCTV sa kwarto ni Aljon. Dahil doon, bibihira na lamang pumasok sa kwarto ang dalawa. Inilalagay lang ni Dang ang alaga kapag tulog na ito. Para hindi mahalata na hindi niya pinapaliguan ng bata, pinapalitan na lang niya ito ng damit para lang makita sa CCTV na iba-iba ang suot na damit ng bata. Nagpapakitang gilas din siya sa pag-aalaga at pagtuon sa kalinisan, kahit na ang totoo, hindi niya talaga inaayos ang pag-aalaga kay Aljon. Isang araw, nasa kusina sila at naghahanda na para kumain. Ano ba naman yan, Nak? Huwag ka naman maglibag ng kilikili mo rito. Kakain na tayo. May pagkain dyan sa harapan mo Hindi naman ako naglilibag Kinakamot ko lang naman. Kain ka na. Ay, naku, maghugas ka muna ng kamay mo. Kinuskus mo yan sa kilikili mo tapos kakamayin mo yung pagkain ng bata. Tignan mo nga, may naiwan pang libag dyan sa kuko mo. Ilang araw ka na bang hindi naliligo? Tsaka huwag mo kayang kamayin. Kita mo may sabaw yan. Hayaan mo na lang din kaya si Aljon kumain. Kaysa ganyan na dinudugyot mo pagkain niya. Ay naku, Nay, huwag nga kayong OA dyan. Okay lang yan. Wala namang mangyayaring masama. Tsaka pagkain lang din naman to, no? Noon nga kahit may sabaw ang pagkain, nagkakamay pa rin naman tayo, di ba? Iba yung sa atin, tsaka dyan sa alaga mo. Huwag mo namang babuyin yan. Tingnan mo, hindi pa talaga tumigil to. Sabi ko rin sa'yo na magputol ka ng kuko mo
Kita mo na, nawala na yung libag sa kuko mo. Paano napunta sa pagkain ng bata? Sus, okay lang yan no. Hindi naman nakamamatay ang libag, Nay. Pampalakas ng immune system tong ginagawa ko sa kanya, no. Kumain ka na lang dyan, Nay. Gutom lang yung pinagsasabi mo sa akin eh. Tingnan mo nga tong bata. Wala lang mo siya nireklamo. Nanahimik si Virgie sa pinaggagawa ng kanyang anak. Kahit na pagsabihan niya ito, hindi ito nakikinig sa kanya. Kahit na anong awa ni Virgie sa bata, mas naaawa siya sa buhay nila kung sakali man na mawala ng trabaho ang anak, kaya hindi niya rin maisumbong. Iniisip na lang niya na bata pa ito at kaya pang matuto sa buhay. Habang lumilipas ang araw, palala ng palala ang ginagawa ni Dang. Hanggang sa tila pati si Abby ay nakakahalata na. Isang araw kasi, umuwi si Abby. Pansin niya na ang suot na damit ng yaya ng anak ay tila ba 4 na araw na nitong suot. Dang, ito sa akin lang ha. Kasi wala naman ako dapat pakialam pero naliligo ka ba? O wala ka lang maisuot na damit? Ay, sige. Kapag naghalongkat ako tapos nakakita ko ng damit na hindi ko na ginagamit, bibigyan na lang kita. Naliligo naman po ako, Ma'am. Ah, okay, sige. Marami pa sanang gustong punahin si Abby, pero hindi niya magawa dahil baka sumobra ang masabi niya at makasakit pa siya ng damdamin ng iba. Nag-aalala lamang siya na kung ganon si Dang sa sarili niya, paano niya magagawang alagaan si Aljo ng maayos at malinis? Kaya para hindi direktang kay Dang ang salita, nagpunta si Abby sa ina ng dalaga para sa kanya ipadaan ang mga sasabihin niya. Nag-aalala din ako para sa kanya, Manang. Alam mo naman na dalaga siya. Bata pa naman siya pero sana alagaan niya rin ang sarili niya. Tapos ang baho ng hininga niya. Sana hindi ka po ma-offense sa sasabihin ko ha. Hindi ko naman po yun problema pero kasi alam mo yun, dapat alam niya rin ang kalinisan para malinis niya rin ang anak ko. Opo, Ma'am. Okay lang po. Pinagsasabihan ko naman po siya. Malinis naman po yung anak ko. Minsan lang po talaga mukha talaga siyang malagkit. Gawa ng maghapon pong active si Aljon. Madalas pong nasa labas sila, hindi ba po? Tapos mainit kaya laging pinapawisan. Pero naliligo naman po yon. Nagpapalit din po ng damit niya. Sadya lang na nagagawa niya yon kapag tulog na po ang alaga niya. Pero pagdating naman po kay Aljon, malinis po talaga siya. Alam ko po yun, Ma'am. Kasi po kami po palagi ang magkasama rito sa bahay. Kita naman po ninyo sa CCTV niyo, Ma'am, na maayos niyang naaalagaan ang anak ninyo. Sige Manang, naniniwala naman ako sa'yo. Pero yun lang talaga ang concern ko, na baka pwede ring maagapan yung sa kanya. Kasi ikaw, kahit na may katandaan ka naman na, kita pa rin sa balat mo na malinis ka. Kaya napagkakatiwalaan kita rito sa bahay. Sana lang talaga ganun din ang anak mo, lalo na sa panahon na hindi ko nakikita. Opo, Ma'am. Makakaasa po kayo na nakabantay ako sa mga ginagawa niya. Kahit naman po nanay niya ako pagsasabihan ko po siya kapag alam kong mali talaga ang ginagawa niya. Nakuha ni Virgie ang tiwala ng kanyang amo. Kaya kahit naduda ito kay Dang, hindi pa rin inalis sa trabaho. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga araw, tuloy-tuloy na ang pagiging dugyot ni Dang. Minsan pa, kahit na kumakain ng bata ay nangungulangot siya. Wala siyang pakialam kung mahalo man sa pagkain. Dahil para sa kanya, hindi naman yun kadugyutan. Pagdating sa gamit ng alaga niya, hindi niya rin inaayos. Minsan pa, pinapasuot niya ang damit na nagamit na, lalo na kapag lalabas siya kahit paamoy maasim na yon. Matagal din siyang magpalit ng diaper. Isang beses pa, umuwi sila galing sa labas. Akala ni Dang ay wala pa ang amo, pero sakto na pagpasok niya ay kauuwi lang din pala ni Abby. Ma'am, nandito na po kayo? Akala ko po gabi pa ang uwi niyo. Ah hindi, maaga ako ngayon. Half day nga lang ako pero naggrocery kasi ako. Oh, saan kayo galing? Grabe naman ang dumi ng damit ni Aljon. Ano yan? Bakit may mga parang tutong pa ng pagkain na natuyo sa pisngi niya? Ang baho niya rin. Bakit naman ganyan?
Ma'am, napasobra po kasi ang laro niya eh. Andoon kasi yung paborito niyang kaibigan, yung anak nung dyan nakatira sa kulay red na gate. Ang kulit po ma'am eh. Kahit na anong pigil ko, pumupunta talaga sila dun sa padulasan ng marumi. Kaya inuwi ko po muna para paliguan na rin. Sure ka ba? Bakit parang nakita ko ng suot niya yung damit na yan? Marumi na yan di ba? Yan yung suot niya kahapon na hindi pa ata nalabhan. Itong diaper niya, punong-puno naman yata. Tinuruan ko na siya paano iihi para hindi na mag-diaper. Di ba ang sabi ko sa'yo, gano'n na lang din ang gawin mo? Para matuto siya magpaalam kung naiihi na ba siya o nadudumi. Opo ma'am, pero bata po kasi yan eh. Teka lang po, paliliguan ko na lang muna siya. Hindi na nag-atubili ang dalaga na dalhin ang alaga sa banyo. Dahil baka kung ano pa ang makita ng amo niya. Pero pagdating sa banyo, hindi naman niya agad pinaliguan ang bata. Binuksan niya lang ang shower para magmukhang may ginagawa siya sa loob. Kahit na ang totoo ay panay lang siya cellphone. Tinanggal niya ang diaper. Sa kanya hinugasan ng bata na kanina pang nanunuyo ang dumi sa balat. Punas-punas lang ang ginawa niya dahil kapag pinaliguan niya, tatagal lang ang oras niya. Sinigurado na lang niya na wala nang duming nanuyo sa balat ni Aljon. Matapos nun, pagpasok sa kwarto, pinaliguan niya lang ng pulbos at pabango bago niya sinuotan ng bagong diaper at damit na bagong labalang din. Para mas mangibabaw ang amoy kahit na hindi niya nilinis ng maayos ang bata. Inaamoy niya rin ang ulo, amoy pawis kaya pati bunbuna ng bata binuhusan niya ng pabango. Pasimple lang ito dahil alam niyang maaaring nanonood ang kanilang amo. Habang kasama ni Abby ang anak, ang mag-ina naman ay nasa kusina. Ang aga naman umuwi ni ma'am. Bakit hindi mo naman ako sinabihan, Nay? Hindi mo man lang ako tinawagan? Tatawagan pa lang sana kita. Kaso nalobat pala itong cellphone ko. Nung kukunin ko na, saka naman dumating kayo. Buti nadaan mo sa paliwanagan. Siguro naman, inayos mong paliguan ng bata. Hinilod mo yung dumi sa katawan niya. Baka magtagal yung libag sa balat niya. Wala naman libag yun. Tsaka bata pa naman yun. Sino ba naman pupuna ng libag niya? Hayaan mo na yun, okay na yun. Basta mabango naman ang bata. Anak ko, ayusin mo naman ang trabaho mo. Huwag mo namang sayangin na may mabait tayong amo. Alam mo, hindi lahat ng tao swerte katulad natin na nakapasok sa ganitong trabaho. Inaayos ko naman na ya. Ikaw lang talaga ang hindi maka-appreciate ng ginagawa ko. Hindi yan maayos. Kung yan na ang maayos para sa paningin mo, paano na lang ang hindi talaga maayos? Baka yun pa ang pinakamalalang kadugyutan. Anak ko, itong mga paalala ko sa'yo, makakatulong to sa pag-unlad mo. Bata ka pa. Huwag mong sanayin na kung ano lang tong ginagawa mo, ganito na lang talaga. Oo, sa ngayon maayos lang. Pero sinasabi ko sa'yo, darating ang araw na pagsisisihan mo kung bakit ganito ang ginawa mo noon. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Kung ano man ang desisyon mo ngayon, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, napakalaking epekto niyan sa hinaharap mo. Kaya piliin mong maisaayos ang ngayon para maging maayos din ang hinaharap mo. Walang magandang naidudulot ang pagiging dugyot. Nay, OA ka lang talaga. Wala yan. Hindi naman to sobrang kadugyutan, no? Maliligo na nga muna ako. Hindi pa rin pinakikinggan ni Dang ang ina. Dahil para sa kanya, wala naman talagang mali. Kaya hanggat alam niya sa sarili niyang walang mali, wala siyang babaguhin. Umabot pa ang ilan pang mga araw, hindi talaga siya nagbabago. Katulad din na hindi tumitigil ang ina na pagsabihan siya. Isang araw, wala si Virgie dahil nagpaalam siyang aalis muna saglit. Kailangan niyang umuwi sa kanilang bahay dahil sasamahan niya ang apo na nagkasakit. Kaya si Dang ang naiwan sa bahay kasama ang inaalagaan nitong bata. Ang boring ha. Parang gusto kong manood ng TV. Kaso nakakatamad din pala. Makatulog na nga lang kaya muna. Kaso paano naman tong bata na to? Ang likot pa oh. Ayaw naman matulog. Teka, para hindi to maglilikot kung saan-saan. Tama, itatali ko na lang siya. May nakita akong tali dito eh.
Nasaan na ba yun? Naghalungkat ang dalaga hanggang sa nakita niya ang tali na nasa ilalim ng mesa. Kinuha niya yon at saka niya itinali ang damit ni Aljon. Oh, ayan. Para kahit na maglilikot ka dyan, hindi ka kung saan-saan mapupunta. Diyan ka lang ha. Di ka naman makakaalis dyan eh. Matutulog muna ako. Ay, teka. Kukuha muna pala ako ng pagkain mo para hindi ka umiyak dyan. Inilapag lang ni Dang ang pagkain na kinuha niya sa sahig. Marumi ang sahig dahil hindi naman niya nilinisan ang dumi doon kanina. Natuyo na lang yon sa sahig at kahit na alam naman niyang puno yun ng mikrobyo, nakuha niya pa ring hayaan na ilapag ang pagkain ng bata. Tila ba nagmukhang aso si Aljon? Mas masahol pa dahil kahit platong paglalagyan ng pagkain, hindi niya pa ibinigay. May inumin naman na nasa baso, pero dahil bata yon na malikot, natabig at natapon. Nahalo pa ang tubig sa pagkain na naaapakan din ni Aljon. Maruming marumi kung titingnan, pero ipinikit na lang ng dalaga ang kanyang mga mata, saka siya natulog. Buo ang loob niyang hindi uuwi ang amo. Habang nasa kasarapan ng tulog si Dang, nagising siya sa isang malakas na sampal. Nababalo ko na ba talagang bata ka ha? Ano ba naman itong pinabayaan mong alaga mo? Naglamutak na rito oh. Yung pagkain kinakain niya, nakadikit na sa sahig. Ang dumi, ang daming buhangin, tapos may buhok-buhok pa oh. Basa pa siya, at ang masama pa itinali mo talaga? Paano kung pumulupot sa leeg ng tali ha? Ay Diyos ko po, ano ba namang utak ang meron ka anak? Ang sakit mo naman manampal, Nay. Nakikita mo nagpapahinga ang tao eh. Tsaka wala namang masamang nangyari sa bata na yan ha. Siya naman ang may kasalanan kung bakit nadulog yung pagkain niya dyan. Nakakainis naman talaga. Ah, talagang gusto mo pang hintayin na mapahamak ang alaga mo? Ha? Bumangon ka dyan. Paliliguan ko to. Ikaw ang maglinis dyan ng kalat. Ako nga, tigilan mo kung babae ka ha. Huwag mo kung paaandaran dyan sa tinatamad ka. Sinasabi ko sa'yo, isa pa. Ako na mismo magsasabi kay Ma'am Abby na tanggalin ka na sa trabaho mo rito. Tatanggalin? Saan naman ako mag-a-apply niyan? Ayoko nga sa factory. Ang gulo kaya ng trabaho dun, no? Okay naman na kasi yan. Hindi rin naman nagreklamo yung bata, hindi ba? Basta, gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Ikaw kayang kasambahay dito, Nay. Ibig lang sabihin nun, ikaw ang dapat na naglilinis ng bahay at hindi ako. Mamaya na, inaantok pa talaga ako. Wala nang nagawa pa si Virgie. Punong-puno na siya sa pinaggagawa ng kanyang anak. Kaya umabot na sa punto na handa na siyang sabihin kay Abby ang nangyayari. Gusto niyang humanap na lang ito ng ibang yaya para sa anak nito. Humahanap lang siya ng pagkakataon para umamin. Habang hinihintay niyang lumabas ng kwarto si Abby, dumating naman ang anak niya. Nay, tingnan mo. Ang mahal ng gamutan ni Jennifer. Kung isang buwan to, mga nasa 4K ang kailangan. Saan naman kukuha si kuya ng pera para dito? 4K nga lang sinasahod dun sa pinapasukan niya eh. Tapos hindi rin naman siya pwede magdagdag ng trabaho kasi nga sakitin din siya. Tingnan mo, kung isusumbong mo ko, paano pa ako makakatulong sa pamangkin ko? Kaya ba ng sahod mo na makatulong dito kay kuya? May iniinom ka rin na gamot? Tapos pangkain pa sa bahay. Kaya pag-isipan mo maigi kung isusumbong mo ko. Alam ko na gagawin mo yun ngayon. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, ramdam ko. Pero sige, bahala ka. Ikaw rin naman ang mamumroblema eh kapag wala tayong maitulong kay kuya. Oh, ayan na si Ma'am Abby. Lumabas na ng kwarto niya. Palapit na rito. Naku, pasensya na ate. Tumawag kasi ang asawa ko eh. Ano pala yung sasabihin mo sa akin? Okay ka lang ba? May problema ba? Sige po, iwan ko na lang po muna kayo kung may pag-uusapan po kayo, ma'am. Punta lang po ako sa kusina, ma'am. Tungkol saan ba yung sasabihin mo sa akin, ate? Wala po pala, ma'am. Wala po, okay na po pala. Pasensya na po sa abala, okay na po. Tungkol nga saan? Kanina parang mukhang seryoso yung gusto mong sabihin sa akin. Tapos ngayon naman wala lang yun. Parang feeling ko hindi lang yun wala lang.
Ay, hindi po. Bala ko po kasi sanang bumali. Kaso naisip ko po na katatapos lang ng sahod namin eh. Nakakahiya naman po yun. Kailangan po kasi ng apo ko ng pambili ng gamot. Alam niyo naman po yung nangyari sa kanya, hindi ba? Yung sa may sakit niya po. Naisip ko lang na para makabili po sana ng iinumin niyang gamot. Pasensya na po. Yun lang naman pala eh. Bakit nahihiya ka pa? Pwede ka naman mag-CA kung kailangan mo talaga. Pero ngayong araw mo na ba kailangan? Wala kasi akong cash eh. Magkano ba sana? Nakakahiya po ma'am, pero 2K po sana. Kung okay lang naman po. Wait lang ha. Titingnan ko kung may pera ako sa bag. Pero kung wala, bukas ko na lang ibibigay sa'yo ha. O kaya i-Gcash ko na lang kung sakali man. Nakatingin lang si Virgie sa kanyang amo habang naglalakad dito pabalik sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa, lumapit ulit sa kanya ang anak na mukhang kanina pa rin nakikinig sa usapan nila. Sa totoo lang, naguguluhan pa rin ang ginang sa magiging desisyon niya. Pero bakas na sa mukha ni Dang na mas nagwagi ang salitang sinabi niya kaysa sa konsensya at awa ng ina. Oh, bakit naman hindi ka nagsabi, Nay? Akala ko ba naiinis ka na sa akin? Hinihintay ko pa naman na isumbong mong pinaggagawa ko. Tapos iba pala yung sasabihin nyo. Nag-CA ka pa dyan bigla. Pwede bang tumahimik ka na? Hindi naman nakakatulong yung pinagsasabi mo sa akin. Hindi mo rin kasi kaya, di ba? Alam mo, Nay, yung awa-awa na nararamdaman mo dyan sa alaga ko, wala yan kumpara sa awa na dapat mo maramdaman sa apo mo. Kaya wag mo isipin ng ibang tao. Ang dapat palagi mong iniisip, pamilya natin. Mas kawawa tayo kaysa sa kanila, no? Tsaka inaalagaan ko naman yung bata sa ibang paraan nga lang, sa paraan kung saan ako mas sanay. Wala naman akong mali dun eh. Sadyang iba lang sa iniisip mo. Sure din naman ako na may ibang yaya rin na ganun ang gawain. Kahit napalitan ako, malamang yung papalit sa akin, tatama rin din sa panay pagbabantay ng bata. Mas okay na to kasi magkasama tayo. Nagtutulungan tayo para sa pamilya natin. Hindi nagawa ni Virgie na ilaglag ang kanyang anak. Kahit na sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin sa kadugyutan si Dang. Kung ano-anong ginagawa niya sa bata na hindi nakikita sa CCTV. Kapag naman kasama nila si Abby, doon lang kahit na paano ay tumitino si Dang. Minsan kasi, parang gusto na lang ni Virgie na naroon palagi ang amo para naman magtrabaho ng maayos ang kanyang anak. Pero naiisip niya rin na kung nasa bahay lang si Abby, malamang walang trabaho si Dang. Naiipit siya palagi sa dalawang sitwasyon. Awa niya sa amo at awa niya sa pamilya. Isang araw, naabutan niya ang anak na pinapakain ng alaga nito. May gamit naman itong kutsara, pero nung bumahing si Dang, hindi niya tinakpan ang bibig niya. Sana naman matuto ka magtakip ng bibig mo. Tingnan mo, yung mga kaning lumabas dyan sa'yo, napunta sa pagkain ng bata. Kita ko pa na suminga ka para ilabas yung butil ng kanin dyan sa ilong mo. Tapos kada bahing mo'y tumatalsik yung laway mo sa mukha ng bata. Ano ba naman yan, ha? Parang hindi kita tinuruan ng bata ka na kapag ganyan itatakpan mong bibig mo para hindi tatalsik sa ibang tao. Kanin lang yan, Nay. Hindi naman yan nakamamatay, ano? Ang nakamamatay dyan, yung germs. Para namang sinabi niyo, Nay, na may virus ako. Ni hindi nga ako nagkaroon ng COVID noon. Kaya hindi siya mahahawa ng kahit na ano sa akin. Healthy rin ako. May sakit ka, hindi ba? Malamang, ang ano niyan, yung pwede mong mahawaan ng alaga mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-face mask ka. Tinuturuan ka na nga, hindi ka pa rin nakikinig sa akin. Kapag may sakit ka, kapag uubo ka o babahing, takpan mong bibig mo para hindi rin tumalsik yung laway mo sa ibang tao. Nakakahiya yan kung sakali mang magkaroon ka ng nobyo o asawa tapos ganyan ka kumilos. Kapag sa ibang bansa ka talaga niyan ako, gawin mo yan? Aba, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo niyan. Wala naman kasi akong nakakahawang sakit, Nay. Ang OA nyo, parang lagi mong sinasabi na may malubha akong karamdaman. Sus, bahing at ubo lang naman to. Normal naman sa tao na magkaroon ng ganito, ano? Kahit naman sino pwede magkasakit. Hindi naman dahil lang sa nahawa sila sa akin. Tsaka sa panahon na to, uso ang ubot sipon. O sige, kung wala ka mang sakit o nabigla ka lang sa pagbahing,
mas maganda pa rin na magtakip ka ng bibig mo para hindi mo matalsikan ng iba. Kung ang mga bata nga natuturuan kung paano ang tamang pagkilos kapag uubo o babahin. Tapos ikaw na may isip na hindi mo pa rin inaayos. Akala ko pa naman naturuan kita ng maayos noon. Iba naman na ang naging ugali mo. Hindi ka naman ganyang kadugyot noon Oh, baka sadyang hindi ko lang nakita dahil lagi akong wala sa bahay dahil sa trabaho ko. Ang tagal ko nang nag-alaga ng mga pamangkin ko, Nay. Wala naman nagkasakit sa kanila, di ba? Tingnan mo nga. Kasi nga, sanay yung katawan nila. Hindi yung katulad ng mga mayayaman na ganito. Akala mo bawal madampian ng marumi kasi magkakasakit na. Sa sobrang sasela nila, hindi nakikilala ng katawan nila yung mga germs. O, di ba? May dulot na maganda kapag nakasanayan mong marumi kasi hindi ka kaagad dadapuan ng sakit. Madalas dyan sa mga mayayaman yan nagkakaroon ng LBM. Kaya nga nagkasakit sa bituka ang pamangkin mo, di ba? Kung ano-ano pinapakain mo sa kanya noon. Hindi lang agad lumabas yung sakit niya. O ngayon, lahat tayo nahihirapan. Kung sana kasi ginagamit mo yung utak mo. Kung alam ko lang talaga na ganyan ka mag-alaga, hindi na ako pumayag na magbantay ka ng bata. Nagbibigay ka ng stress sa totoo lang. Wala kang ibang ginawa, Nay, kundi ang pagalitan ako. Puro ka na lang din dyan galdan Hindi ka naman gumagawa ng hakbang mo Hindi mo rin naman mapanindigan yung panay sabi mo na isusumbong mo ko. O paano? Alam mo kailangan din kasi natin ng pera na sinasahod ko. Hindi naman ako madamot pagdating sa pamilya natin. Hindi na nakaimik pa si Virgie dahil totoo naman ang sinasabi ng kanyang anak. Kahit na naaawa na siya sa bata, hindi niya magawang umamin sa amo dahil kailangan nila ng pera. Tunay rin naman na mabait si Dang kung pagtulong sa pamilya ang usapan pero sadyang hindi nagbabago ang kanyang ugali pagdating sa pagiging dugyot. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon na naman ng sakit si Aljon. Bigla na lang kasing sumakit ang tiyan nito at ang sabi ng doktor, may kinalaman nga raw sa karumihan. Kung hindi ito maaagapan agad, baka mas malala pa ang mangyari sa bata. Mas lalong nangamba si Abby, kaya kinausap niya si Dang. Po? Imposible naman po yun, Mama. Kasi po inaayos ko naman po ang trabaho ko. Tsaka lahat po naman ng gamit ni Aljon, binabanlian ko po. Malinis din itong bahay. Baka naman po mali ang doktor. Kahit itanong nyo kay nanay, maayos naman tong ginagawa ko rito sa bahay. Hindi rin ako basta nagpapakain kay Aljon. Sabay nga po kaming naguhugas ng kamay Tinuturuan ko rin po kasi siya na maging malinis na bata. Nagtataka lang talaga ako. Hindi naman pwede magkamali dahil family doctor namin yun. Siguro magpapadagdag na lang ako ng CCTV. Kakausapin ko na lang muna ang asawa ko para makapag-provide siya ng magagamit dito sa bahay. Lahat lalagyan ko na. Baka kasi may nakakaligtaan ka na ginagawa ng anak ko. Lalo na kapag naglalaro yan dito. Bibihira lang naman kasi kayong pumasok sa kwarto Dagdag lang po yan sa gastos nyo, Ma'am. Kasi po nung nakaraan, ang sabi ninyo, kailangan nyo ng pera kasi nga po uuwi ng asawa nyo. Kung magdadagdag kayo ng CCTV sa lahat o sa bawat sulok ng bahay nyo, baka naman po kapusin kayo sa pera. Kayo rin po, Ma'am, kasi sa halip na menos na yon. Dahil may dalawa kayong tauhan sa bahay, may yaya na, may kasambahay pa. Hindi naman din po pwede na isa lang kukunin ninyo. Hindi naman kaya ni nanay na mag-alaga ng bata. Sa edad po ni Aljon, alam niyo naman na napakakulit po, hindi ba? Kung ako naman, hindi po ako marunong maglinis ng bahay. Marunong naman pero hindi po katulad nung kay nanay. Pero kayo po, kung may mahanap kayo na isang tao na kaya ang dalawang trabaho na yan, kasi ako po, hindi naman po ako dapat nagsasabi kasi kayo po ang amo. Pero bilang concern po ako sa inyo at sa gastos, kaya nasabi ko to. Kayo rin po naman po ang magdedesisyon yan Hindi na kumibo pa si Abby dahil naisip niya na tama naman ang sinabi ni Dang. Lalo pa ngayon na tapos na ang kontrata ng asawa niya sa ibang bansa at gusto nang umuwi ng Pilipinas para dito na magtrabaho. May pera pa naman sila at may ipon pero kailangan nilang maghigpit. Mas lalong naguluhan si Abby. Naapektuhan siya sa sinabi sa kanya ng dalaga kaya hindi niya itinuloy ang pagpapalagay ng CCTV. Kaya bumalik na naman sa dating gawi si Dang. Kaya nakaalalay na sa kanya ang ina, lalo pat hindi pa magaling si Aljon.
Baka umaabot pa sa punto na kapag nagkasakit ito, kailangan na ng operasyon. Naaawa na si Virgie sa bata hanggang sa isang araw habang nakakamay si Dang na pinapakain ng alaga niya, bigla na lang nanakit ang kanyang sikmura. Isinuka niya lahat ng nakain niya. Namilipit din siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Oh, sabi ko naman sa'yo maghugas ka kasi ng kamay bago ka kumain. O ano ngayon, baka ikaw na ang nagkakasakit dyan dahil sa pinaggagawa mong kadugyutan. Maghugas ka muna ng kamay mo, magsabon ka, tapos magpunas para kapag balik mo sa pagkain maging maayos ka. Grabe, nagtataasan ang balahibo ko. Ang sakit ng sikmura ko. Ano ba to? Utang na loob, tama na tong ganitong sakit. Dahil yan sa germs. Ang dumi kasi ng kamay mo. May itim-itim pa dyan sa gilid-gilid. Parang libag na yan Hindi yan, malinis yan Nagugas naman po ako ng kamay kanina nung hinugasan ko ng puwet si Aljon. Pero nagsabon ka ba naman? Naglagay ka ba ng alkohol? Hindi. Pero kahit pa paano nadampian naman ng tubig ang kamay ko. Malilinisan na rin yun. Tsaka wala naman ding ibang amoy Ibig lang sabihin nun malinis na to. Kita mo na. Kanina pa yung umaga, tapos kung ano-anong pinaghahawakan mo kanina. Nangalkal ka pa ng basurahan kanina. O tapos ngayon, nakakamay kang kumakain at sinusubuan ng alaga mo. O eto, maghugas ka na maayos. Tapos wag mong kamayin ng pagkain ng bata. Ang daming kutsara dyan, Noong una, ayaw pang makinig ni Dang sa ina. Babalik pa sana siya para kumain ulit at pakainin ang bata, pero bumabalik siya sa pagsuka. Hanggang sa nanghihina na talaga siya. Doon lang siya naghugas ng kamay. Ilang minuto lang noon, kahit na paano, naging maayos ang kanyang pakiramdam. Pinalitan din ng ina ang pagkain na kinakamay niya kanina at binigyan siya ng kutsara. Huwag ka na munang magkakamay. Baka dyan kaya sumasakit ang tiyan mo. Sige na, kukuhanan na lang kita ng mainit na tubig para inumin mo. Pinalitan ko na rin pati pagkain ni Aljon. Huwag mong kakamayin yon ha. Ang dumi pa rin ng kuko mo. Mamaya nga magputol ka na talaga. Nakakadiri ang tignan. Kaya yung dumi niya nakakain mo na rin. Tapos nadamay mo pa yung bata. Dati pa naman po ako nagkakamay, di ba? Wala namang nangyayaring ganito sa akin Bakit ngayon? Siyempre, baka ngayon pa lang talaga lumabas yung sakit mong ganyan. Ganun naman yung ibang sakit, hindi agad nararamdaman. Minsan, dala na rin talaga yan ng kadugyutan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na may malaking epekto yung ganyan sa isang tao. Kaya nga tinuturo kahit bata kung paano maging malinis, hindi ba? Nag-imbento na naman kayo dyan, Nay. Parang maisingit mo lang talaga kung ano yung maisip mong sabihin. Basta may kinalaman sa pagiging dugyot. Naku, totoo talagang sinasabi ko sa'yo. Hindi lang sakit ang pwede mong makuha kapag ganyan kakadugyot. Pati kahirapan ng buhay, parang libag mo na manunuot talaga sa pagkatao mo. Hindi na makakibo pa ang dalaga. Hindi niya kayang ipaliwanag kung ano bang klase ng sakit ng sikmura ang nararamdaman niya nung mga panahon na yon. Dahil nawawala naman, pero bumabalik din ng biglaan. Ilang araw ang lumipas, hindi nawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi naman ito lumalala na halos hindi na siya makakilos, pero tila ba umaatake ito kapag hindi siya nagiging malinis sa katawan o sa pag-aalaga niya sa bata. Isang hapon, nasa sala sila ng kanyang alaga matapos na dumumi si Aljon. Wala itong suot na diaper. Hindi niya pa muna sana aasikasuhin, pero nakita siya ng ina. Oo, Nanay, ito na nga Teka lang naman kasi, lagi nagmamadali Akala mo naman talaga. Oh, ayan ka na naman. Tutok ka na naman dyan sa kaka-TikTok mo. Wala naman yung magandang naitutulong sa'yo. Buti sana kung pinapanood mo dyan kung paanong maging malinis na yaya at anong masasamang dulot ng kadugyutan. Ayusin mo yung paglilinis sa bata, ha? Kita mo, naglamutak na naman dyan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko nang lagyan mo ng diaper dahil nagtatai nga yan. Maglilinis din ako rito. Lagyan mo ng diaper ha, pagtapos baka mamaya sumakit na naman ang tiyan yan.
Tapos ang sabi ko sa'yo, tignan mo maigi. Yung mga hinahawakan niya, kung ano-ano sinusubo niyan. Kaya sumasakit ang tiyan ng bata eh. Masyado kang pabaya. Oo nga po. Ito na nga po oh. Last na muna to. Patapos na. Puro ka na lang last. Yan din yung sinabi mo kanina. Hindi mo asikasuhin ang pagbabantay mo sa alaga mo. Mas binabantayan mo pa yung palabas na pinanonood mo. Uy, talaga ang kulit niya oh. Akin na nga yung cellphone mo. Ayaw pang bitawan ng dalaga ang kanyang cellphone, kaya inagaw na lang ito ng ina. Sa inis niya, nagpunta sila ng banyo pero nagmamadali siya, kaya hindi na niya pinaliguan ang bata. Kumuha na lang siya ng maruming damit sa kanya ipinuna sa katawan ni Aljon. Hindi man lang niya binasa para matanggal ang mga nanuyong dumi. Hindi na rin naman siya nag-abala na tanggalin yun dahil gusto na niyang matapos ang paglilinis sa alaga. Halata na rin kasing inaantok ito. Kapag natulog na si Aljon, pwede na ulit siyang maghilata at manood hanggang sa magising ulit ito. Wala pa naman din si Abby, kaya walang titingin kung malinis ba ang bata. Okay na yan. Hindi ka naman masyadong nangangamoy eh. Lagyan na lang kita ng pabango at pulbos kapag dating ng mami mo mamaya, ha? Ano ba yan? Ito na naman to. Buisit naman talaga. Agad na sumuka ang dalaga. Napahawak pa siya sa kanyang sikmura. Para bang hinahalukay ito at lahat ng pagkain na nakain niya, kailangan niyang ilabas lahat. Nang matapos siyang sumuka, hinang-hina siya. Napaupo pa siya sa sahig ng banyo. Ang alaga naman niya, tahimik lang na nakatayo at naghihintay ng susunod na gagawin sa kanya. Ilang sandali pa, sumilip ang kanyang ina sa banyo. Hindi mo talaga pinaliguan ng bata, no? Paliguan mo na yan. Tapos kuskusin mo yung paa niya. Ang daming naiwang dumi. Baka maging libagin yan kapag ganyan lang ang ginawa mo eh. Hindi yan pwedeng punas-punas lang. Pwede na yan. Hindi naman yan mahahalata. Tsaka nangihina ako. Gawin mo yung trabaho mo. Paliguan mo yung bata. Nandyan naman na yung mga gamit niyan. Bilisan mo na, inaantok na yan oh. Huwag mong sanayin na hindi pinaliliguan ng bata. Hindi malilinisan ang katawan yan kung panay ka lang punas. Babantayan kita hanggang sa matapos ka dyan ha. Bilisan mo dyan. Ayusin mong pagkuskus sa balat niya. Ayan oh, kita mo yan? Parang kapag nagtagal talaga yan, magiging libag na yan na hindi madaling matanggal eh. Mahihiya pa yung bata kapag laki niyan. Pabanguhan na lang yan. Kuskusin ko na lang yan ng wipes mamaya. Ay aba, hindi! Magtrabaho ka dyan! Ayusin mo yan! Wala nang iba pang nagawa si Dang kundi sundin ang kanyang ina. Kahit na paduwal-duwal siyang kumikilos at pinaliliguan ng alaga. Panay ang utos sa kanya ng ina kung paano paliguan si Aljon. Ang ginawa niya lang kasi, binasalang ang katawan ng bata, sa kanya kinuskus ng sabon ang katawan, tapos binanlawan. Pinaulit sa kanya ng ina ang pagpapaligo sa bata. Itinuro kung paano mas lalong malilinisan ang katawan nito at paano matatanggal ang mga nanuot na dumi. Patagal ang minutong ginugol ni Dang hanggang sa natapos sila. Pati sa pagbibihis sa bata, tinuruan din siya ng ina. Ito ang nagmando sa kanya para magawa ng maayos ang trabaho. Nang makatulog na ang bata, bumalik si Dang sa sala. Humiga sa sofa habang hinihilot ang kanyang sikmura. Napapapikit pa siya para pigilan ang pagduwal. Ano na yung nangyayari sa'yo? Grabe. Para naman akong sinusumpa nito eh. Sobrang hirap naman talaga. Hanggang ngayon parang bumabaligtad pa rin talaga ang sikmura ko, Nay. Ayoko namang sumuka dahil baka lamang loob na ang lumabas sa akin. Magpahinga ka na lang muna riyan. Pagtapos mo niyan, maligo ka para naman umayos yung pakiramdam mo. Tsaka para makapaglibag ka na rin. Ilang araw ka na kayang hindi naliligo ano. Pawis na pawis ka pa tapos ang asim na ng amoy mo. Grabe ka naman, Nay. Itong sikmura ko kayang usapan natin. Grabe kaya to, no? Hindi to birong sakit. Wala rin eh. Isinuka ko rin lahat ng kinain ko kanina. Nakakainis naman tong ganito. Magpa-doktor na kaya ako, Nay. Baka may sakit na ako eh. Para sana alam natin kung paano ito aagapan, di ba? Ayoko talaga ng ganitong pakiramdam.
Kung alam mo lang talaga, Nay, kung gaano to kahirap sa akin. Ay, hindi na. Huwag ka na magpa-doktor. Wala rin namang magiging lunas sa'yo yan. Ang makikita nila sa'yo yung kadugyutan mong sobra-sobra. Nakakahiya lang sa doktor kapag nalaman nila kung gaano ka ba kadugyot na babae. Pagalingin mo na lang ang sarili mo. Basta ang gawin mo, maging malinis ka sa katawan mo. Grabe naman kayo sa anak nyo, Nay. Paano kung malubha na to? Oo, malubha talaga ang kadugyutan mo. Sobra. Kung ako sa'yo magtino ka para doon ka gumaling. Kasi kung paulit-ulit na ganyan ka kadugyot, baka hindi lang yan ang sakit na makuha mo. O tingnan mo, ang dali lang naman sanang maging malinis, hindi ba? Paliguan mo ang bata, ilang minuto lang yun. Magugas ka ng kamay kapag pakakainin mo siya. Hindi lang para sa kanya yun, kundi para rin sa kalusugan mo. Ang maganda pa nun, magtatagal ka rito sa trabaho. Kung sakali man na lumaki ang alaga mo, tapos nilipat ka ng ibang bahay, kung saan wala ako, mas maalam ka na sa kalinisan at tunay na pag-aalaga ng bata. Nakakapagod naman kasi yun, Nay. Nakakasawa kaya kapag paulit-ulit ang ginagawa. Aba, natural trabaho mo yan. Kaya ka nga binabayaran para gawin mo yan eh. Ako, bilang kasambahay, kasama rin sa obligasyon ko ang panatilihin ng kalinisan sa bahay, ang kalinisan sa pagkain. Kahit na nakakapagod, kailangan kong gawin dahil ito ang trabaho ko. Kung tamad ako, kung dugyot ako, hindi ko dapat kinukuha itong ganitong klase ng trabaho. Yon ang gusto ko na maintindihan mo. Kung anong trabaho na kinuha mo, dapat alam mo rin sa sarili mo kung paano mo yun paninindigan. Hindi pwede yung ganyan ang trabaho mo tapos irereklamo mo. Huwag kang maging yaya kung hindi mo kaya mag-alaga ng bata. Hindi na kumibo pa ang dalaga. Hindi niya alam kung paano sasagot dahil humihilab talaga ang kanyang sikmura. Hindi naman siya makapunta ng ospital dahil ayaw niyang may malaman tungkol sa kanyang nararamdaman. Takot siyang magkasakit, lalo na't mahirap lamang naman sila. Tinutulungan niya rin ang pamangkin niya. Ilang linggo pa ang nakalipas, walang pasok sa trabaho si Abby. Nangangamba pa nga si Dang na baka umatake ang kanyang sakit at maging dahilan pa yon para tanggalin siya sa trabaho. Dahil naroon si Abby, kailangan niyang ipakita na inaalagaan at inaasikaso niya ng maayos ang alaga. Ma'am, pwede ko na po ba makuha si Aljon? Paliliguan ko na po kasi siya eh. Baka mamaya po kasi matulog na yan, hindi pa naliliguan. Nangangati pa naman po siya kapag natutuyuan ng pawis. Ah, oo sige. Saka pala ipasuot mo sa kanya yung kulay blue na damit. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na itabi mo sa madaling makita para kapag susuotin niya madali lang mahahagilap? Aalis kasi kami. Yun na lang muna ang ipasuot mo. Sige po, ma'am. Sakto po. Bagong laba din po kasi yun eh. Kinuha ng dalaga ang kanyang alaga. Sa kanya dinala sa banyo. Maayos niya itong pinaliguan. Maging siya nga ay nagtataka kung paano niya natagalan ng oras na yon sa pag-ayos ng pagligo ng bata. Noon naman, basta mabasa ang katawan at malagyan ng sabon, yun na yun. Pero sa mga sandali na yon, hindi niya namamalayan na mukhang nasanay na rin siyang ayusin ang pagpapaligo sa bata. Pero hindi niya yon pinansin dahil ang iniisip niya, maaaring dahil naroon lang si Abby. Nang matapos niyang bihisan ang bata, nagbihis na rin siya dahil isasama siya. Kailangan niya pa rin kasing bantayan ng kanyang alaga. Makulit kasi itong bata at ayaw ni Abby na masyadong magkikilos kapag malikot ang anak. Habang nasa labas sila, may nakasalubong silang isang yaya na kasama ang alaga nito. Kinausap niya si Dang. Sinabi pa na mabuti naman daw at malinis na inilabas si Aljon. Hindi napansin ng yaya na nasa tabi lang nila ang ina ng bata at may tinitingnan na gamit. Ang akala ng dalaga, abala ang kanyang amo at hindi ito narinig. Nang makaalis na ang yaya, doon lang nagsalita si Abby. Narinig ko lahat yon. Ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi nila na ang dungis ng anak ko kapag nasa labas? Ma'am, alam niyo naman po ang mga bata kapag nasa park. Malilikot po yung mga yan eh, kaya po nagiging madungis. Nung nakaraan nga po, mga bata na andun sa putika na nagsisipaglaro, yun po kasing yaya na yun. Ano siya eh, parang may something. Something?
Opo, something. Yung alam niyo yun, parang nababaliw. Kaya kung ano-anong pinagsasabi niyan. Alam naman po yan sa lugar natin. Minsan nakikisama na lang din po kami sa kanya. Pero kapag may sinasabi po siya, mali-mali talaga eh. Sabi niya pa na nagpunta kaming park kahapon, kita niyo naman po na nasa bahay lang kami, di ba? Nasa kwarto kami ni Aljon kasi natulog lang siya halos maghapon. Tapos ako po may LBM. Tsaka nagsasabi ako kapag pupunta kami ng park. Kaya wag niyo po yan silang papansinin. Kapag may nagsusumbong sa inyo, ginugulo lang naman ngayon ang iniisip niyo po. Hindi na kumibo pa si Abby. Ilang araw pa ulit ang lumipas. Kapansin-pansin na may nagbabago kay Dang. Hindi niya yon pansin, pero alam ng kanyang ina na hindi na siya kailangang paalalahanan minsan na maghugas ng kamay dahil tila ba nasasanay na rin siya. Sa tuwing hindi kasi siya gagawa ng kalinisan, doon umaatake ang sakit ng kanyang sikmura. Kaya ayaw niyang sumusuka siya dahil sinasabi niya na pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Isang araw, naabutan siya ng kanyang ina na naghuhugas ng kamay at nagsasabon pa. Kasabay na rin noon ay hinuhugasan niya ang kamay ng alaga. Oh, aba ayos yan ah. Marunong ka na pala talaga maghugas ng kamay. Wala naman ako magagawa, Nay. Alangan namang magsusuka ako dito, di ba? Naiinis na nga ako eh. Parang tanga. Laging hugas ng hugas. Nakakatamad naman tong ganito. Tapos kapag hindi ko naman ginawa, ano mangyayari sa akin? Lupaypay na naman ako sa isang gilid kasi nilabas ko na naman lahat ng kinain ko. Ang mahalaga ngayon, alam mo na yung ginagawa mo. Huwag mo na lang uulitin para hindi ka na talaga magkasakit. Para hindi na rin magkasakit yung alaga mo. Tandaan mo, isinugod na naman yan sa ospital. Ipinagpatuloy niya ng ilang araw ang ganong gawain. Sinusunod niya ang ina sa mga utos nito sa kanya kung paano niya magagawang maging malinis at maiiwas ang sarili sa pagiging dugyot. Pero sadyang sanay na siya sa dati niyang gawain kaya sinubukan niya ulit bumalik sa pagiging dugyot para hindi na siya mapagod sa kasusunod sa kalinisan. Isang araw, pakakainin ni Dang ang kanyang alaga. Naalala niyang marumi ang kamay niya, pero sinubukan niyang huwag maghugas. Tinitingnan niya kung hindi na babalik ang pagsusuka niya dahil ilang araw naman na rin siyang walang nararamdamang masama. Habang nagsasandok siya ng pagkain, hindi siya mapalagay. Para bang kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang utak. Hindi niya namamalayan na nasa lababo na siya at naghuhugas ng kamay. Todo ang pagkuskus niya at pagsasabon. Nagtataka siya kung paano nangyari yun. Basta ang alam niya lang, kailangan niyang maging malinis. Doon na siya nasanay na sa tuwing kikilos siya, iisipin niya ang kalinisan. Hindi na katulad noon. Hanggang sa isang beses, nagkausap silang mag-ina. Pwede pala yun. Parang hindi ako mapakali kapag hindi ako naguhugas ng kamay. O kaya kapag may nakikita akong marumi. Ang weird nga eh. Dati kasi nasanay ako na bahala na lang. Walang hugas ng kamay kasi hindi naman din sobrang dumi ng hinahawakan ko. Saka baka mamatay din ng mikrobyo. Tapos ngayon, hindi natatahimik yung utak ko kapag hindi ako naglilinis. Normal lang naman yan. Dahil ganyan naman kasi ang dapat. Kailangan mong malaman kung gaano kahalaga ang kalinisan. Natatakot kasi ako eh. Nung nakaraan, kumain kami ni Aljon, yung padala ni Ma'am Abby. Tapos, nasa sala lang kami. Nagkutkot ako ng kuko ko sa paa. Tapos, sinimay ko yung pagkain ng hindi naguhugas ng kamay. Tapos, ayun, nagsusuka na naman ako pagkatapos namin kumain. Sobrang grabe yung hilab ng tiyan ko. Wala ka kasi kaya hindi mo nakita na eh. Parang sinusunog yung bituka ko. Parang ganun na pakiramdam. Ewan ko ba? Basta, sobrang sakit po talaga. Oh, nakita mo na yung ginawa mo? Isipin mo ha, paa mo yan. Tapos inilalakad mo na yan kung saan-saan. Kinukutkot mo pa talaga yung kuko mo. Tapos hihimayin mo ang pagkain. Ano ba naman yun, di ba? May mga mikrobyo nang nasa pagkain nun. Kaya ayan, nagkakaroon ng reaksyon ng katawan mo. Kung ganyan ka palagi, malaki magiging epekto niyan sa'yo. Kapag nagkasakit ka, kailangan mo ng panggastos. Kung wala kang trabaho, paano na lang, di ba?
Kaya nga dapat laging isipin ang kalinisan dahil malaki ang epekto nito sa kalusugan natin. Kaya sana matuto ka na dyan sa nangyayari sa'yo na hindi lahat ng oras malakas ka, na dapat gagawin mo lang kung anong naiisip mo, na hindi inaalala kung may malaking epekto ito sa kalusugan mo o sa kalusugan ng mga batang inaalagaan mo. Hindi lang sa mga pamangkin mo, hindi lang kay Aljon, pwedeng sa ibang mga bata na aalagaan mo o sa mismong magiging mga anak mo. Minsan kasi parang nakakatamad eh. Tapos minsan parang OA na yung sobrang selan na pwede naman maging maayos ang lahat kahit na hindi na itodong linis. Aba, ewan ko ba? Hindi naman agad mamamatay ang isang tao eh. Mas mabilis pa nga mamatay kapag sobrang selan. Iba-iba kasi ang mga bata. Iba-ibang bawat tao sa pagdating ng usapin ng kalinisan ha. Mayroong mga tao na hindi talaga sanay sa kalinisan. Meron namang mga tao na sobrang selan. Depende yan sa kinalakihan nila o sa sarili nila mismo. Pero ikaw, sobrang naman kasing kadugyutan mo. Nandadamay ka ng bata. Kapag naging sakitin yan, siya ang magdadala nun ng mahabang panahon. Kaya sana naman, anak ko, subukan mo namang magbago. Hindi kasi habang buhay na kasama mo kung umaalalay sa'yo. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng karumihan. Mahirap makawala sa ganyan. Kaya maging malinis ka para sa sarili mo at para sa ibang tao sa paligid mo. Mas magaan pa rin sa pakiramdam kapag malinis ka. Hindi nakakibo ang dalaga sa mga salitang sinabi sa kanya ng ina. Pero maging sa isip niya, naiisip niya ang pinaggagawa niya noon na hindi na niya magawa ngayon. Natatakot na siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit. Habang lumilipas ang mga araw, nagkukusa na siyang maglinis, pati sarili at katawan niya. Naging maarte na rin siya sa dumi, kaya sa tuwing marurumihan ang kanyang alaga, hindi siya mapakali kapag hindi niya ito nilinisan. Kung noon, hindi niya madalas paliguan si Aljon, ngayon naman ay kailangan niyang masigurado na malinis ang bata. Naggupit na rin siya ng mahahaba niyang kuko para walang duming hahalo sa pagkain ng bata. Iniwasan na rin niya ang pagkakamay at paghawak sa kung saan-saan. Kung may dumi man siya na mahahawakan, sinisigurado niyang naghuhugas agad siya ng kamay. Natutuwa sa kanya ang ina kaya hindi na siya palaging pinagagalitan. Isang araw, habang nasa kusina si Dang at naghuhugas ng prutas na ipapakain sa alaga, dumating ang kanyang ina. Wow, ayos yan ha. Mabuti naman natuto ka na talaga maghugas ng pagkain ano. Kung noon yan, malamang kahit na may buhangin pa yan, ipakakain mo pa rin sa bata. Hindi ka na nagiging pabaya ah. Natutuwa naman ako sa nangyayari sa'yo ngayon. Pati si Aljon, natuturuan mo na rin na maging malinis sa sarili kahit na ang bata niya pa. Yan ang gawain ng tunay na yaya na may disiplina sa sarili. Siyempre naman, Nay. Ayoko na rin kaya magsuka, no? Gusto ko na maging malinis para naman walang bakterya na papasok sa katawan ko at bigyan pa ako ng sakit. Sobrang hirap kaya magkasakit sa panahon ngayon. Ang mahal ng gamot. Parang mayayaman lang may karapatan na magkasakit eh. Pero ano kaya itong biglang nangyari sa akin, no? Gagaling pa kaya ako? Kung sakali man. Natatakot kasi ako eh. Paano kung nag-apply na ako ng work tapos biglang may medical, may makita silang kakaiba sa akin. Gusto ko pa naman makapag-abroad talaga. Basta, maging malinis ka lang sa sarili mo. Magiging maayos ka rin yan. Wala ka naman sigurong sakit niyan. Basta tamang pagbabantay lang sa sarili mo at sa mga ginagawa mo. Kung hindi ka babalik sa pagiging dugyot, wala kang magiging problema sa kalusugan mo. Ano palang balita dun sa usapan niyo ni Ma'am Abby? Ang balita ko, uuwi na raw talaga ang asawa niya. Tapos magsisimula na sila magnegosyo. Tapos sabi ni Ma'am Abby, hindi na siya magtatrabaho kasi tutulungan na lang muna niya ang asawa niya. Paano na yun, Nay? Aalisin na rin nila ako, no? Kaya dapat talaga makakuha na ako ng passport ko. Yung kaklase ko noon, nasa Singapore siya ngayon. Nag-aalaga rin ng bata. Parang ganun na lang din ang gusto ko. Ang laki ba naman ng sahod nun?
Hindi pa naman sinasabi ni ma'am kung aalisin ka na. Pero sige, pag-ipunan natin yan para makapunta ka doon. Sa susunod na sahod ko, kumuha ka na ng passport mo. Ipagtabi mo na kaagad yon para hindi na magastos ang pera. Baka kakausapin pa lang ako tungkol dyan. Pinagpaplanuhan pa lang siguro nila ni Sir. Pero ayos na rin yun. Natuto naman ako dito sa pag-aalaga ng bata eh. Nalaman ko na iba pala ang pag-aalaga kapag pamangkin ang aalagaan at kapag anak ng ibang tao. Basta palagi mong tatandaan yung payo ko sa'yo ha. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na alam mong makakapagpahamak sa'yo at sa alaga mo. Lalo na kung tungkol sa kalinisan. Nako, mahirap na. Hindi lahat na magiging amo mo katulad ni Ma'am Abby ha. May iba na sobrang higpit. Kaya isang pagkakamali lang ang magawa mo, panigurado niyan may parusa ka. Tapos sa ibang bansa mo pa gagawin, ay nako. Opo, Nay. Gets ko naman po. Saka ayoko na kayang mamilipit sa sakit tapos isusuka ko lang din naman lahat nung nakain ko. Ubus talaga ang energy ko eh. Hindi lang sa'yo, pati na rin kay Aljon. Isa pa rin po yun, Nay. Naaawa rin ako sa kanya. Kapag nasa masagi sa utak ko yung mga pinaggagawa ko sa kanya, nakukonsensya talaga ako eh. Kaya humihingi ako ng sorry sa kanya. Kahit na hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ako. Nakakahiya talaga yung pinaggagawa ko. Kababae kong tao, dugyot ko. Nagkasakit pa tuloy si Aljon dahil sa akin. Kaya gusto ko na din talaga magbago, Nay. Baka kasi lumala pa yung maranasan niya. Ang mahalaga niyan, may natutunan ka sa pinagdaanan mo at natuto kang magbago. Sana wag na dumating ang araw na bumalik ka ulit sa pagiging dugyot. Kailangan mo ng respeto sa kalinisan at lalong respeto sa trabaho na mayroon ka. Biyaya ito sa atin, kaya hindi pwedeng mawala lang dahil lang sa kapabayaan at pagtalikod sa kalinisan. Malaki ang naitulong ng naranasan ni Dang sa kanyang pagbabago. Ang hindi niya alam, lumapit ang kanyang ina sa mangkukulam para bigyan siya ng leksyon. Hindi klase ng kulam na sadyang magpapahirap sa kanya ng sobra-sobra, kundi klase ng kulam na magdadala sa kanya sa tamang pag-uugali at mapagtanto niya na tamang mas inuuna ang kalinisan at walang magandang maidudulot kailanman ang pagiging tamad. Isang araw, habang binibihisa ni Dang ang kanyang alaga, tinawag siya ni Abby. Iniisip niya na pagsasabihan siya kung hanggang kailan na lang siya magtatrabaho. Ma'am, kung aalisin niyo na po ako, baka po pwede na kahit hanggang cut-off po para po buo sana yung sasahurin ko. Saka kahit hindi na po muna ako mag-day off, kailangan ko po kasi ng pera pang asikaso ng papeles ko po. Ha? Anong aalisin? Di ba po, hindi na kayo magtatrabaho? Dito na lang kayo sa bahay po para maasikaso ninyong negosyo na balak po ninyong gawin. Naikwento niyo po yan sa akin nung nakaraan eh. Kaya naisip ko na kayo na rin po magbabantay sa anak ninyo. Baka hindi na po ninyo ako kailanganin. Hindi kita aalisin. Tinawag lang kita kasi nga sasabihin ko sa iyo na ililipat na ng kwarto si Aljon. Ano ka ba? Kahit naman nasa bahay ako at tutulong sa pag-aasikaso ng business namin, kailangan ko pa rin na mag-aalaga sa anak namin. Hindi ko pa yun kaya sa ganyang edad. Bakit? Gusto mo na rin bang umalis dito sa bahay? Kung gusto mo, tataasan ko na lang ang sahod mo. Hindi kasi ako makakuha ng ibang yaya dahil natatakot ako na baka kung anong gawin sa anak ko. Hindi katulad mo, nasubok ko na. Saka kilala ko na kayo ng nanay mo na masipag at mapagkakatiwalaan talaga. Talaga po, ma'am? Sure po ba kayo dyan? Oo naman, bakit naman hindi? Saka pansin ko na nagiging mas masipag ka ngayon, mas masinop at mas maasikaso sa anak ko. Pero ikaw, kung sakali man na gusto mo talaga sa ibang bansa, hindi naman kita pipigilan kasi nga pangarap mo yan. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko na ikaw ang mag-alaga ng anak namin. Pag-isipan mo maigi ha. Tuwang-tuwa ang dalaga sa narinig niya. Nangangamba kasi siya na bigla na lang siyang mawawalan ng trabaho. Nakukonsensya na rin kasi siya sa klase ng pag-aalaga na ginagawa niya noon kay Aljon. Pero ngayon, gusto naman na niyang ayusin ang lahat. Nagsimula naman na siyang maging masipag at malinis, kaya kung may ganitong oportunidad, tiyak na kukunin niya.
lalo na't nasa Pilipinas pa rin siya. Makakasama niya ang kanyang pamilya. Kinuha niya ang magandang alok sa kanya ng amo. Patuloy silang dalawa ng ina na namamasukan kay Abby. Mabuti na lamang at mabait din ang asawa nito at hindi naghihigpit sa kanila. Sa paglipas ng panahon, palagi lang nasa tabi ng bata si Dang. Napalapit na rin naman sa kanya si Aljon. Malaking tulong talaga sa buhay nila ang kanyang pagbabago dahil marahil kung nanatili siyang dugyot, baka maubusan siya ng magandang oportunidad at sa huli, siya lang ang mahihirapan. Na kahit papagsisihan niya ang mga nangyari, wala na siyang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Simula na rin noong naging maayos siya sa trabaho, hindi na siya nakaramdam ng kahit na anong sakit. Palagi niya ring tinuturuan ang kanyang alaga na maging masinop sa kanyang sarili at huwag gawin ang mga kadugyutan na ginawa ni Dang noon. Tulong niya yon sa bata para hindi tularan ang nagawa niyang mali noon. Minsan sa buhay ng isang tao, may mga ugali na akala natin ay normal na dahil nakasanayan na. Hindi natin napapansin na mali o kaya naman iniisip natin na wala naman talaga itong epekto. Gaya ng pagiging dugyot. Hindi lang talaga agad nakikita ang resulta kahit na paunti-unting nagkakaroon ng problema sa pagdaan ng panahon. Bilang isang yaya, ang kalinisan ay hindi lang naaayon sa amoy o sa itsura, kundi sa respeto. Respeto sa sarili, respeto sa trabaho, at respeto sa batang inaalagaan. Kung ang nag-aalaga ay pabaya, paano matuturuan ang bata na maging maayos? Ang simpleng hindi paghuhugas ng kamay, ang hindi pagligo, ang pagpapabaya sa katawan, nakakabawas yan sa dignidad. May mga tao rin na nagiging komportable sa dumi dahil iniisip na yon ang nakasanayan at kinalakihan. Ngunit sa likod ng mga nakasanayan, may mga bagay na hindi na dapat ipinagpapatuloy. May mga bagay na kailangang baguhin, hindi para sa tingin ng iba, kundi para sa kapakanan ng sarili at ng taong inaalagaan. Ang bawat kilos ng yaya ay may epekto sa bata. Ang bawat pagpapabaya niya sa sarili ay may kalakip na panganib. Hindi lahat ay nakikita ng mata, ngunit mapapansin sa kalusugan at sa ugali ng bata. Dahil ang dumi ay hindi lang nasa katawan, kundi sa ugali at pagtrato sa trabaho. Tandaan na ang pagiging dugyot ay hindi tadhana. Hindi ito katapusan. Kahit sino, kahit gaano pa kalalim ang nakasanayan, ay maaaring magbago. Ang mahalaga ay maunawaan na ang malinis na katawan ay hindi kayabangan, kundi paggalang. Paggalang sa trabaho, paggalang sa batang inaalagaan, paggalang sa sarili. Dahil kung paano mo inaalagaan ang sarili, yun din ang kalidad ng pag-aalaga mo sa iba. At bilang isang yaya, yon ang isa sa mga bagay na dapat ay meron ka. Lagi ring iisipin na ang taong may respeto sa kanyang trabaho, tunay na malaki ang respeto sa sarili. Hindi talaga maiiwasan na may mga taong dugyot, lalo na kung hindi nakikita ng ibang tao. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong nakakilala ng taong dugyot sa trabaho? At kung kayo ay may opinyon at komento tungkol sa ating bagong kwento, maaari nyo yang ibahagi upang aming mabasa. Naway may aral kayong natutunan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telak. Chef M at belated happy birthday kahapon kay John Henry Silayan ng Barangay Kabulusan. Danica Simeni, Fritz Love, Gray, Melanie Braza, MJ Rivera ng The Netherlands, Mary Jane Rico, Erica De Leon, Joy Amador, Ivan D, Lucy Tugna, Pam Kat Ong, Kinet Aligado,
Mary Ann Pesino, Hanyul 5698, Rosalyn Asentista. Salamat sa pakikinig ninyo, Maria Vanessa Nimo, Selina Torres, Grace Torib, Janelle Ramos, Love, Mr. and Mrs. K. Vlog, Benilda Ministerio, Letty Joachim, Erlinda Tolenada, Cherry Mukbang ASMR, Rose Ann Romasanta, Christina Peru, Vanessa Hagensten, Beth Lisa, Riza Rizardo. Shout out din sa inyo, Joseph Apego, Irene Canubas, Regine Opada, Brian Mendoza, Binibining Reggae, Maria Evelyn Santos, Sherlyn Joseco, Charlene Gumansing, Light Gutierrez, Myralyn Vergabera, Isa Bianca Taroza, Sirwen Cordero, Nigel Manozo, Cecil Figueroa Bernabe, Melodena Caballes. Shout out sa mga solid kong apo, Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Josefina Fuelias, Roy Lacandalo, Vicky Yabut, AJ Chua, Estely Reyes, Mel Santarita, Matt Sarol, Irish Abela Tuazon, Mike James Tapak, Will Maleses, Raquel Hasegawa, Jenny Suzuki, Lurian Vitalicio, Leonisa Cobo, Maria Lee Nakagawa, Hayashi J. Megan, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Arvid Shane Hoiberg Channel, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawang si Dada Neil Francisco, Pureza Tagiwalo, Rachel Whitney, Alma Naong, Jennifer Makasinag, Jaime Constantino, Milrose Demate, Razon Yao, Robert Crimen, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay, pag-aabang at pakikinig mga apo. Kinig 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 mga apo.